Sabi po dito, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan ng may pasasalamat at sa kanyang mga kalooban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya, purihin niyo ang kanyang pangalan. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay magpupuri, malayang makakapag-awit, O Diyos. Maraming po salamat. Minsan pa, kayo po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Malugod ka sa aming pag-aawitan. Ang aming mga puso, O Diyos, sa iyo namin inaalay. Hallelujah! Sa lugar na ito, aapaw ang pagsamba, aapaw ang pagpupuri. Amen! Sige po, pumalakpak po tayo. Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha. Umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Sabay-sabay po. Jesus, napakabuti. Awitin natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya po tayo nandito sa lugar na ito dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha. Umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha. Umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Sa iyo, Panginoon, ang niluwalhati at papuri at pasasalamat ng iyong mga anak. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay
patuloy ka naming sasambahin. Salamat, O Diyos. Araw-araw, sa piling niya ay may kasiyahan. Kahit may pagsubok, may kagalakan, may kapayapaan sa puso natin. Amen! Sige po, lahat po ay pumalakpak para sa Panginoon po yan. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasambahin.
puso aawitin natin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh Diyos. Tayo'y manatili sa presensya ng ating Panginoon. Tunay, O Diyos, nais namin manatili sa iyong lilim. Sabi ng Panginoon sa awit 91, 1 hanggang 2, siyang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim nitong makapangyarihan. Siyang magsasabing maugkat kanlungan, ang aking Diyos na aking pinananaligan. Kami naniniwala, kami nananampalataya, O God, kung saan ka namin iminimit, Lord, sa lihim na dako, sa aming panalangin, kami iyong katatagpuin. Kami mananatili sa iyong lilim. Hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, O Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo. Come on, church. Sing. Tanging sa'yo. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong
krus, O Diyos. Kami po'y nagpapasalamat. Binigay mo ang iyong anak upang kami maligtas, upang malaya kaming lumapit sa iyo, malaya kami makapagpuri. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong awat biyaya.
salamat, Panginoon. Salamat sa aming Diyos na tagapagligtas, ang may-ari ng langit at lupa, ang may-ari ng aming buhay. Maraming pong salamat sa pribilehiyo na kami makaawit, makapagpuri sa iyong paanan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, O Diyos. Ang lahat ng luwalhati sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hello. Pwede po bang kumuha kayo ng partner? Pray with one another. Pag-pray mo na, Lord, pagpalain mo ang aking kapatid. Lord, hayaan mong marinig niya ang iyong tinig ngayong umagang ito. Sige, yung mga walang partner, please get some partner. Lord, pagpalain mo ang aking kapatid. Yakapin mo siya. Lord, ano bang pangangailangan niya? Provide mo, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas, Panginoon. Hayaan mo na tumatag ang kanyang pananampalataya. Sige, sabihin mo yon. Lord, hayaan mo nga na lumago po siya sa iyo. Yakapin mo siya ng iyong spirito. Maramdaman niya ang iyong lakas ngayong umagang ito. Hayaan mo na ang puso niya ay ma-focus sa iyo, Panginoon. Salamat po. Destroy the works of the enemy, Lord. Yarama sakaya ramano suyuno mo karayan. Thank you, Lord. Even those brothers and sisters, Lord, nasa probinsya, may mga sakit, ang kanilang pamilya or sila mismo, I pray healings. Touch them, reach, Lord. Abutin mo sila, Panginoon. Let your will be done, let your kingdom come today. Sa aming buhay, sa church na ito ng The House of Blessing. Grow us together, Lord. Strengthen us together, Lord. Bless our families. Save our families. Heal our families. Strengthen our families. Provide for our families. Help us to be faithful and loyal to you and to your church. Make us a soul winner. Make us a discipler, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tita May. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Amen. Praise the Lord. Hello, ate. Nagbakasyon ka pala. Hallelujah. Good morning sa lahat ng mga naka-online, sa mga kapatid na nasa probinsya, umuwi, nagpahinga. Yung mga kapatid na may sakit, praying for healings. O anumang sa kadahilanan, no? Anumang dahilan. Wala kayo physically rito, but I hope your spirit, you are online, no? Sana'y naka-online kayo or later, maybe. Praise God sa mga nandito ngayon. Walang pasok. Katulad nung nurse dito. Praise the Lord, nandito. Walang pasok. Hallelujah. So we are talking about April's Fool. Gusto natin puno ang ating buhay. At pakibasa nga po natin yung ating verse. 1, 2, 3. I have learned the secret of being content in every situation. Napakahalaga po nito, word contentment.
sabihin mo sa katabi mo, kontento ka ba? Tanong mo, kontento ka ba sa akin? Mukhang hindi. And truly, yung contentment ng tao ay short-lived, no? Pero ang isang punong buhay ay kontento. At pag kontento ka, puno ka. You can never separate contentment to a full life. Ano ba ang content? Contentment, no? Content means feeling or showing satisfaction with one's possession. Satisfied ka sa ano man ang possession mo ngayon, sa ano man ang situation mo, status mo. Ano? Ano man ang meron ka ngayon. It does not mean na you no longer desire something. Hindi naman ibig sabihin, ayaw mo na ng ganito, ayaw mo na ng ganire. Pero ano man ang meron ka ngayon, ay nagpapasalamat ka. Amen? Ano man ang meron ka ngayon, ay you thank the Lord and you enjoy that. Hindi ka nagko-complain sa wala sa ngayon, kundi ang tinitignan mo, yung ibinigay sa iyo ngayon. Hello? Ang tanong ko, ano ang meron ka ngayon? Thank the Lord for that. Amen? Ano ang meron ka ngayon? Pasalamatan mo ang Diyos. Meron kang nanay na mabait? O meron kang nanay na laging nagbabantay sa'yo? Pasalamatan mo kasi yung iba wala ng nanay o wala ng tatay. Di ba? Meron kang kaibigan. Di ba? O ano man ang meron ka, let's look sa possession. Meron kang bahay, praise God. Ano, nirereklamo mo ba ang bahay mo dahil maliit? Yung iba walang bahay. Hello? Hello? So, we need to be thankful. And part of being content is being thankful and not complaining of what you do not have. Again, it does not mean na ayaw mong magkaroon ng mga bagay na makaka-asenso pa sa iyong pamumuhay. Pero contentment, kasama po dyan ang mapagpasalamat. Now, what is contentment? Again, what is contentment? Nasa Philippians, tignan natin yung Philippians, buuin natin yung ating binasa kanina. 1, 2, 3. I know to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things who gives me strength. Sa ibang translation, sa King James, I can do all things through Christ who strengthens me. Laging kino-quote yan, I can do all things. Yung all things na yun pala, hindi naman yung paggawa ng mga sa sports, paggawa ng mga gagawin mong gusto mong abutin. Actually, ang verse pa lang iyon ay it is focused on being content in life, in what you have in life, and you can be content because of Christ. No, so what is contentment? Tingnan natin. Contentment, sabi diyan, it is not based on circumstances. Hindi yan nakaasa o base sa circumstansya ng buhay mo. Hindi ito dependent kung ikaw ay abundant or lacking. No? Mayaman ka o mahirap, wala doon. Kasi may mga maraming mahirap, kontento. Marami namang mayaman, hindi kontento. Of course, marami namang mahirap na hindi ka talaga kontento. Di ba? Totoo ba yan? So contentment, true contentment is not based, it is not dependent on the abundance or lack of things. Ano pa? It's contentment, we can learn contentment. Pwedeng matutunan ang maging kontento sa buhay. At it is rooted in Christ. Kaya sabi, I can do all things through Him or through Christ who strengthens me. Ito ay sinulat ni Pablo while he is in prison. Siya ay
kinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at yung Philippians, I have said this last week, ang Philippians ay prison epistle, one of the prison epistle, yung isinulat nung nakakulong siya, he is not in good condition. Makulong ka lang di ba? Mahirap yon. Naranasan niyo na bang makulong? Sino na yung nakaranas makulong? Sino yan? May nakulong na. Nakulong ka na saan? Sa Dubai, wow. Gaano katagal? Mahirap ba? Sarap? Para bang hotel? Hindi, no? Ako, nakulong na ako sa barangay. Kasama ko yung pinsan ko sa San Pedro. Bata pa kami, nagja-jogging. Yung pinsan ko at ako ay nakatuwa namin na kumuha ng bato doon sa, alam niyo yun dyan sa San Pedro, yung dumadaan yung SLEX, doon kami sa taas. Nagbuhulog kami ng bato na maliliit. Hinuhulog namin doon sa mga truck at bus and doon sa mga cars. Meron dumaang barangay, hinuli kami. Na-stuck kami sa barangay na mga 3 hours. Tinakot kami ng mga barangay na tanod. Mahirap yun, nakakulong bata. Takot na takot ako. Umiyak pa nga ako noon. I was elementary. Nakulong ako minsan dito. Nung last year, di ba naano ako last year dito? Pagkatapos, nandito ako mag-isa, dun sa CR, wala pa sila kristal dito Sa CR, nag-CR ako, ayaw nang bumukas. Walang tao rito. Tapos tinanggal ko yung butas sa ilalim, hindi ako kasya. So, siguro 30 minutes or 40 minutes, kulong ako. Init na init ako. Tapos may tapal pa ako na sugat ako na dito. Tinawagan ko si Tita May, hindi ako sinasagot. Tinawagan ko si Rina. Tawagan mo nga si Tita May. So, nung dumating si Tita May, ako'y nakahubad na. Ang init. It's uncomfortable. So, ang hirap makulong. Pero itong si Paul, while he is still in prison, because of injustices. While he is preaching the good news, he is saying there is salvation, there is hope in Jesus Christ. Siya ay ikinulong. Injustice yun. Pero nag-complain siya, hindi. Ang Philippians, pag binasa mo ang Philippians in Greek word, even in English, ang daming word na joy, rejoice. He is content even in that bad situation. I have learned. Sabi niya. So, contentment. Tignan natin ang Philippians 4:12-13. It goes like this, na I know what is to be in need. I know what it is to have plenty. Naranasan niyo na ba yung nawalan? Or kulang ang iyong panalalapi, kulang ang iyong panggastos, kulang ang iyong mga dapat na kailangan mo pero kulang. Sino na yung merong ganon? Ang hirap, di ba? Madali ba yon? Hindi. Yung magbabayad, yan na yung Meralco, puputulan ka na, wala ka pa rin pambayad. I know some of you understand this. Naranasan mo yon. But can you still be content? Yeah. I know, sabi ni Pablo, hindi ako ignorante at I'm not new to these things that yung may kakulangan. I know what is to have plenty. Sino na yung alam na yung magkaroon? Wala pa. Sino na rito yung I know how to have plenty? Yung sagana? Konti pa lang. Ganito. If you want to have plenty, you need to know how to be in one. Ulitin ko. If you want to, tatanungin ko sa Tagalog, gusto nyo bang magkaroon ng abundance o plenty ang inyong buhay? Yes. Ulitin ko. Gusto nyo bang yung masagana ang inyong buhay in every area? Yes. Parang mahina. Gusto nyo ba? I want it to be said in full life. I want it to be said in faith
na gusto nyo ba na pagpalain kayo ng Panginoon in plenty? Take note, naunahan dito, I have learned to be in want. Sinabi muna yung I have learned to be in want. He learned to be in want. Ibig sabihin, in want, nung siya ay nangangailangan, he never complained. He trusted the Lord. Hello? He thanked the Lord for what he has. Kung ano yung meron sa kanya, yun ang pinapasalamatan niya at yun yung pinopokusan niya. Again, I'm always giving the example of this building na yung nung panahon na nagpe-pray tayo na matapos ito, hindi pa nga tapos, pero pag pumupunta ako rito, punong-puno ng tubig dito sa baba, hindi naka-tiles ito, wala pang semento, tumutulo ang tubig, pumupunta ako dyan, umupo ako dyan, hindi ako nagko-complain kay Lord, sinasabi ko kay Lord, Lord, tatapusin mo ito. Amen? Never complain. We are in need, but we are saying, Lord, gagawin mo ito. I will wait sa iyo. We need to be thankful even in the midst of want or in the midst of kakulangan. Alam naman ni Lord yan eh. Kung may kakulangan ka ngayon sa iyong mga kailangan sa buhay, anumang kakulangan na sa palagay mo yung kailangan mo, huwag ka mag-complain. Pero ang maganda, humingi ka kay Lord. Amen? Stop complaining and start asking the Lord. Start believing and start thanking the Lord. Lord, darating din ito. Amen? Ano yung hinihintay mo kay Lord? May pangangailangan ka, start thanking the Lord. Huwag kang panghihinaan. I know what is to be in need. I know what is to have plenty. Eto maganda. I have learned the secret of being content. Now, if you are in abundance right now, do not forget the Lord. The problem with people who have plenty, nalilimutan si Lord. Yun ang problema naman sa iba. And I tell you, lagi ko sinasabi ito, dahil this is the church that we teaches that the God we serve is the God of blessing. His plan for you is to bless you. I believe that with all my heart. Kasi nilikha ng Diyos ang tao, doon pa lang sa hardin, ay bago niya binigay o nilikha ang tao, ipinrepair ng Diyos ang Eden na napakaganda. Ipinrepair niya yung lugar na iyon na lahat ng provision ay nandun. It's plenty. It's the plan of God. Pagpalain ng tao. Ang problema lang, pinili ng tao na gustuhin at gawin ang kanyang gusto. That's why it became lack. Pagka umaalis tayo kay Lord, nagkakaroon ng kakulangan. Again, pag lumalayo tayo sa Diyos, nagkakaroon ng kakulangan. Pag lumalayo tayo sa Diyos, nagkakaroon ng kakulangan. Kahit gaano ka-plenty yung material things sa buhay mo, magkakaroon ng kakulangan. Sapagkat yung mga bagay na inaakala nating makakapagpuno ng buhay natin, those things cannot fill our heart. Only Jesus can fill our heart. Ang Diyos lamang ang makakapagpuno. Si Jesus lamang makakapagpuno sa puso mo. Hello? That's why if you want to have a full life, continue to learn na in want or in plenty, you focus your heart, your spiritual eyes to Jesus. Now, again, in any and every situation. Yan ang takbo ng Philippians 4:12-13. And we can do this through Christ who gives us strength. Amen? Hindi mo naman kaya talagang makontento pag nakapokus at ang ginagamit mo lang ang iyong yung physical na mata mo. No? Hindi ka makukontento. Pag ang tinignan mo sa physical na mata, ang ginamit mo lamang, yung nakikita lang ng physical na mata. Di ba? Ibig sabihin, yung panglabas lamang. But if you will use your spiritual eyes, you will see that beyond those needs,
blessing is waiting. Amen? Now, Paul's secret to contentment, tingnan natin again, learn through experience, sustained by Christ. Pag sinabing sustain, napapanatili sa pamamagitan ni Jesus. Kasi yung sa totoo, pagka po sa material o nakikita lang ng mata yung inaakala nating makakapagpuno sa atin at makakapagpakontento, hindi po yan sustain o hindi yan mananatili. Sasawa ka rin dyan. Sa umpisa, kung gusto mo magkasakyan, magkakotse lang ako ng ganito. Okay na. Una, gusto mo magka-bike lang ako. Nung nagka-bike ka na, gusto ko merong motor yung bike ko. Di ba? Or gusto mo 4 wheels na. Nung nagka 4 wheels ka, salamat sa Diyos. After a while, sawa ka na doon sa kotse mo. Di ba? I'm not saying na hindi ka pwedeng mag-desire. But I am saying the contentment na tinitignan ng mundo, hindi sustainable. Only in Christ, it can be sustained. Stable in every situation. May kanta kanina, ano mang maging panahon, tama ba? Ano mang maging sitwasyon. Ang susunod. Ano mang pagkakataon, ika'y pupurihin. Maganda sa ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon, balibaligtad na. Ano man ang lyrics ko, siya ay pupurihin. Susunod. Yun dito. Mahina. Parang hindi kontento sa buhay. Alam niyo bakit ko kayo pinakakanta? Yung kanta, it strengthens, it boosts our emotion, it boosts our spirit. Yun ang totoo. So ulit yung oo. Pag tinuro ko, yun yung mag-oo Oo. Ano mang maging sitwasyon, mali na naman. Ano man maging panahon, ano man maging sitwasyon, rihin, ikaw at ikaw pa rin. Di ba? Spirito At saka nakakaalis ng antok, di ba? Yeah? Yun yung sikreto ni Paul. Now, let's look at an example of, negative example, of Paul's satisfaction. May kwento rito. And he told them this parable. Jesus is telling a story. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns, build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Ano sabi niya? Take life easy, eat, drink, and be merry. Sa Tagalog, magpa-easy-easy ka na lang, kumain, uminom, at magpakasaya. Verse 20, but God said to him, may exclamation, you fool! This very night, your life will be demanded from you. Then
who will get what you have prepared for yourself. This is how it will be with whoever store up things for themselves but not reach toward God. The lesson is about the dangers of greed and the importance of prioritizing spiritual life. No? Forgiven ka, Melody. Kaway-kaway ka nga sa mga kapatid. Tayo ka lang. Yan, si Pastora Melody. Ay, tayo. Yeah. Tayo. Pastora na yan sa Korea. Yan. Paano sa Korean yung hello? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ako, ito. Okay. So, I'm proud that she's ministering, pastoring sa Korea. Tatak Tobyan. Amen? At nakakonect lagi sa Tobyan. From time to time, nag-o-offering sa atin yan. Amen? Hallelujah. Amen? Pagkano, magpapadala na ng milyon yan. Pinapasubo yata kita. Hallelujah. So, this is a false satisfaction, false contentment. Sabi niya, itong taong ito, mayaman, wala namang masama sa pagiging mayaman. Lahat ng mga pinayaman ng Diyos, magsabing amen. Lahat ng payayamanin pa ni Lord, magsabi ng amen. Walang masama doon, but don't love money. Pagpalain ka ng Panginoon, amen. Maraming mayamang mga Kristiyano sa Bible, maraming Bible character na mayaman. But this one is a rich man, but he has no spiritual life. He's so focused on material things. He is a greedy man. He loves money. He loves success. There's no problem about being successful, but if your life, kung ang buhay mo ay doon na lang nakafocus sa material na buhay, without thinking about God, that's a big problem. Actually, sabi, ito yung danger of being so focused on earthly things without considering your soul's condition. Alam nyo bang mas matindi pa ito sa pagiging complainer? Yung satisfied na? Ulitin ko, mas delikado ito sa isang taong mahilig mag-complain. Kasi yung nagko-complain, maaari nagko-complain siya sa buhay because wala siya or nakikita niya hindi nasasatisfy ang puso niya kahit meron siya. Maybe it can be na maghanap siya na maghanap, makita niya pa si Lord. Hello? Pero pag ikaw ay kontento na sa kung ano yung meron ka sa mundo, kontento ka na, mayaman ka na, kontento ka na, meron kang magandang asawa o poging asawa. Kontento ka na sa nakikita mo sa buhay mo, ay kontento na ako. It's very dangerous. Why? Kasi doon na nakatayo ang buhay mo. Without understanding that those things na tinatayuan mo, they are not sustainable, they are temporary. Hello? Yung success mo today, temporary yan. Of course, gusto natin nagkakaroon tayo ng success in every way. Sa school, gusto natin maging successful. Yung mga nag-i-school, gusto natin gumraduate. Amen? Alam mo, gusto mo forever nasa school ka? Gusto mo ba yun yung forever may magpapaaral sa'yo, mag-aral ka lang? Hindi, di ba? Aral lang ng aral. Delikado po yun. Mas delikado ito sa mahilig mag-complain. I'm not saying complain, mag-complain tayo. Pero ibig sabihin, mas deadly ito. To be content dun sa mga mayroon ka, pero wala kang Diyos. Maraming taong ganyan. Hello? Of course, yung iba naman hindi na kontento talaga kahit mayamang-mayaman na. Siguro meron pang pag-asa yun eh. Kasi naghahanap pa ng something na makakapagpuno sa puso niya at ma-realize niya nawa si Jesus ang makakapagpuno sa kanya. Amen? So, yun yung problema dito. Do not be satisfied with earthly success only. Deadly po ito. Okay? So, false satisfaction po yan.
May kanta no? Yung kanta nun, I can get no satisfaction. Na 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 na. Dun 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 dun. Di ba? Yung mga kaedad ko, alam yon. Alam mo yun, Brother Arnel? At talaga, you can get no satisfaction pag wala si Lord sa'yo. So, duty of life that satisfies. Madali lang po itong aking preaching eh. Ano yung duty mo? Ecclesiastes. Tignan natin. 8:12:1. Mabuhay na kayo. Mga kabataan. No? Yung 1 ay sabi, remember your Creator in the days of your youth. Di ba? E12:1. Ecclesiastes 12:1. Pero tignan natin yung pinakahuling verse ng Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes hanggang chapter 12 lang. At ang verse 13 at ang verse 14, ito yung conclusion. Okay? Basahin natin. 1, 2, 3. Now, Amen. So makikita natin ang duty natin to be satisfied. Fear God. Holy fear. Maraming tao hindi natakot sa Diyos. Ako, from time to time, I ask the Lord, Lord, give me a holy fear. Fear of God. Minsan masyado na tayong, ang mga tao ay tinitreat ang Diyos na parang barkada. Nakakatawa nga nung unang panahon ay may mga cultic, I say, cult. Maling pagtrato at maling pananaw patungkol sa Espiritu ng Diyos, sa Holy Spirit. Na parang yung pagpuspos ka ng Holy Spirit ay mapaglalaroan mo ang Holy Spirit. Meron akong alam noon na he claims that he is filled with the Holy Spirit. Sasabihin niya, ang Holy Spirit nasa kadaliri ko. Mararamdaman mo. Sabi ko, bata ako sa pananampalataya ko, naguguluhan. Well, I believe the Holy Spirit can work in a mighty pero I tell you, kailangan magkaroon tayo ng holy fear, reverence sa Lord. Hindi yung we take for granted what is of God. Masyado na tayong relax sa Diyos. Mapagpatawad naman ng Diyos. Ay, mabait naman ng Diyos. Di ba? Ganon tayo. Hello? Kaya okay lang magkasala, mabait naman ng Diyos. But I tell you, God is God of blessing, God of love. He wants to bless you. He wants to love you. Gusto kanya pagpalain. But always remember, He is God who is just. He can never ignore and can never yung hindi niya pwedeng palampasin ang isang kasalanan. There will always be a consequence to a sin. Ano mang kasalanan yan, mayroon at mayroong consequence, mayroong resulta, mayroong punishment to a sin. That's why we need to fear God. Amen? Hello? I'm not saying na perfect tayo. Hindi natin kaya maging perfect, kaya hinahanap natin ang biyaya ng Diyos. Pero don't take God lightly. Have the healthy fear of God. Amen? Amen? Hindi yung parang pag tinrato natin ang Diyos patungkol sa Diyos ay parang okay-okay lang. No. Ay, sa church lang naman sa Panginoon, okay naman yan. Di ba? Kaya noon, tinuturo noon. Ang gaganda na suot nyo, noon tinuturo. Hindi bawal mag-short, hindi tayo nagbabawal ng anumang suot dito. Pero I pray that you wear your best. Amen? Hello? Hindi natin sinasabi, dapat bago ang... Hindi yon. But I'm saying is, since kay Lord ito, then, pwede mong isuot mo. Hindi yung pagandahan tayo ng damit, di ba? Kasi baka naman pagandahan tayo ng damit, parang red carpet, di ba? Yung
Yung pagpapasok dyan, may nagkakamera, tapos naglalakad ka. Hindi ganun dito, di ba? But what I'm saying is, mas maganda tayo. Kasi yung iba ginagawa na lang parang bar yung church di ba? No? Parang natural lang. Ang sinasabi ko ay, make the Lord and the church special. Kung ginagawa mong special yung ibang event, lalo na yung mga, di ba, sa kasalan, ang gaganda ng suot, or sa birthday party, ang ganda ng suot, dapat ay tayo maganda rin ang ating suot para sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. If we treat people with respect, how much the Lord? Have the healthy fear of God. Fear of God, mga kapatid. Ano pa? Keep His commandments, sabi dyan. Sumunod tayo kay Lord. Yun yung duty of all mankind. Hindi lang tayo. And, sabi, God will bring every deed into judgment. Yung lahat ng trabaho mo, ginawa mo, ay i-judge pala ni Lord. I-judge ni Lord. Okay yan, hindi okay yan. Like, dislike. Hello? Heart pa, di ba? O anuman. Now, ito ang matindi. Including every hidden thing. Lupit, ano? Ito ang matindi. Even those secret things in our life, i-judge ni Lord. Nakakatakot ito. This is a very fearful thing. Kaya nga, pwede ka makapagtago sa tao, hindi sa Diyos. Kaya nga kung sa ating sarili, okay na tayo sa panglabas, praise God, binabago tayo, Lord. Pero marami pang babaguhin ng Diyos sa isip natin. Amen? Hello? Praise God, napipigilan mo na yung labi mo. Amen? Sino na yung nakakapagpigil ng labi at hindi na nagmumura? Praise the Lord. Diba? Wala nang nagmumura rito? I-S-I-S-H. Hindi ko natutuluyan. Di ba? May mga ganun yung letter. Tapos yung daliri mo, masama ang daliri mo. Sino yung masasama ang daliri dito? Pag nagagalit. Nagde-dirty sign. Sana wala na sa inyo yon. Amen? Pero minsan sa isip, pag managalit ka, ano naisip mo doon sa tao? Mamatay ka na sana. Bumunggo ka sana. Kunin ka na sana ni Lord. Di ba? Ano nasa isip mo? Totoo ito. Hello? And God will judge us from those things. Kaya nga pagka naisip mo yun, Lord, patawarin mo ako. Di ba? Hello? Hello? So, duty ni Lord, duty natin yan kay Lord para masatisfy ang buhay natin. Fear God. Pag si Lord talaga ang ating inuuna, dinig. Sorry Now, eto, hunger. Gusto kong magkaroon tayo ng hunger and thirst for righteousness. The word hunger and thirst, hindi to basta hunger and thirst na mababaw na salita lang pag ginamit sa Bible. It's survival words. Pagka nagutom ka at nauhaw ka at hindi na-satisfy yon at hindi, pwede ka mamatay. Amen? Kaya ako inom ng inom Ang sabi ng Bible, magkaroon tayo ng uhaw at gutom sa katuwiran ng Diyos. Sabi ng Matthew 5:6. Basahin natin. 1, 2, 3. For righteousness. Ang ganda, di ba? Pag ikaw daw ay nagutom, nauuhaw sa righteousness, pupunuin ka. Sino yung nag-fasting? Last Sunday ngayon Nag-fasting ngayong umagang ito? Isa lang. Next week, mag-fasting po tayo because it's our 23rd anniversary
celebration, May 24. At ngayon pa lang, mag-invite na kayo, magbibigay ng physical invitation or ano yon, yung papel. Magbibigay rin ng tawag nito sa Facebook ng invitation. Mag-invite tayo, okay po ba yon? Ipamalita natin si Lord at sa gawaing ito. Now, kailangan ay magutom at mauhaw tayo sa katwiran ng Diyos. Minsan, madalas ang hunger and thirst lang ng ating tiyan ang ating iniisip. Di ba? Kaya sabi sa Philippians din, ang sabi ng Philippians, sabi ni Pablo, I think in chapter 2 or chapter 3, sabi, those enemy of the cross, their God is their stomach. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ibig sabihin, yun lang ang iniisip nila. Maraming tao, yun lang ang iniisip. Kaya may mga Kristiyano, pag humahaba na ang preaching ng pastor, nagagalit na. Kasi nagugutom na. Yeah? At sa totoo, praise God, napalaya-palaya na yata ako. Kilala ko ni Tita May eh. Sabi niya, dati pagka nagugutom na si pastor, nagagalit na yan eh. Lalo na pagkakainan na talaga yung, kain na, tapos uupo na ka na sa upuan, ayan na yung lamesa. Tapos yung mga kasama mo, ang tagal-tagal. Di ba? Bisan mag-iinit, ang tagal naman ng mga to. Di ba? Tapos pagka magpe-pray pa, ang magpe-pray, spiritual na spiritual, ang haba ng prayer. Pero, natural yon yung hunger and thirst. At pag hindi na-satisfy yung tiyan natin, naghahanap pa tayo ng pagkain, how much more hunger and thirst for righteousness? Ano ba ang ibig sabihin ng righteousness? Right. To be right with God. First, yun ang dapat nating kagutuman at kauhawan. Pagka ikaw ay uhaw at gutom, sigurado, actively, pupunta ka sa kusina. Pupunta ka sa kung saan may pagkain. Hello? Maghahanap ka ng pagkain. Hello? Hello? O manghihingi ka, kung ikaw ay anak, manghihingi ka sa nanay mo, nung ikaw ay bata, Mama, Papa, nagugutom ako. You will act active. Ganon din po dapat, pagdating sa righteousness, we want to be right with God. Kaya po, pagka ikaw ay hungry and thirsty for righteousness of God, gusto mo na maging tama, right. Tama ang iyong relasyon sa Diyos. At pagka hinahanap mo yon, ang ganda ng promise. Ano? For sure, pupunuin. Mga kapatid, if you are not satisfied sa iyong buhay, paglakad sa Panginoon, baka kailangan mong hingin sa Lord, Lord, give me a healthy thirst and hungry for your righteousness. Na ikaw, actively, you seek the Lord to make right, have a right relationship with Jesus. Amen? With God. At ito po ang turo ng Biblia, hindi lang turo natin, na magiging maayos lang ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya tinuturo natin, lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus because Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. It's not religion. It's not the saints. Sorry for those who believe in the saints. Yes, actually, we are saints. We try to copy the example of the saints. Kasi dapat lang silang tularan na sumunod sila sa Diyos. Sila San Pablo, sila San Pedro, and every saints.
Pero hindi sila ang tagapamagitan. Hindi sila yung magiging dahilan para maging matuwid ang relasyon natin sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan lamang ni Kristo. So we need to be hungry and thirsty to be right with God. Seek Jesus. Hanapin mo si Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Come to Jesus and say, Lord, help me, save me. Help me to have right relationship to you and to God. And the Holy Spirit will help you also. Amen? Amen? Have a healthy relationship with the Lord. Right relationship. Right, sabi, hungry and thirst for righteousness. Yung righteousness, healthy and right relationship with your fellow man. Pagka gusto mo yung punuin ka ng Diyos, gusto mo maayos yung buhay mo sa kapwa mo. Yung mga kinagagalitan mo, kahit patay na, galit pa ka pa rin, patawarin mo na. Amen? Hello? O kahit hindi na patay, nag-move on na yon. Mag-move on ka na rin. Amen? Yung sumaksak sa yung puso, sinaktan ng yung damdamin. Sinaktan mo ang puso ko, nilagyan ng asin, dinurog. Ano ba yun, yung kantang yun? Di ba may ganung kanta? Alam mo ba yun, Jane? Parang kabisado ni Jane. Ha? Ano man yun, sakit na yun, let go. Ako lagi ko sinasabi yung forgiveness kasi it weights you down. Ito'y nagpapabigat sa iyo, nagpapabigat sa buhay mo. At lagi araw-araw magpapatawad ka talaga. Amen? Hanapin mo yung magkaroon ng tamang relasyon una sa Diyos at sa kapwa mo. At tamang pamumuhay. Amen? Right living. That's why it's our duty to follow the Lord. Eto pa. Basahin nga natin. Ang ganda nito. 1, 2, 3. As the deer pants for stream of water, so my soul pants for you. My God. For the living God. When can I go and meet with God? Alam niyo yung mga usa, pag nauuhaw yan, pupunta sa tubigan, siyempre. Pero ang usa, alam niyo naman ang usa, hindi siya predator eh. Ang usa ay siya yung prey. Siya yung sinisila. Pero pag uhaw na yan, pupunta sa tabing tubigan yan, kahit may buwaya, pupunta yan. Dahil uhaw na uhaw. Hello? He will take risk. Hello? Dapat ganun daw yung ating as the deer panted for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. Alam niyo, ang gaganda ng mga kanta nun. Kantahin nga natin. May mga nagbabalik yung mga kanta sa akin. Ano? Sige nga. Sino yung nakakaalam, kantahin nga natin. As the deer for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen. Gusto mo pang ituloy? Halika, tatawagin kita. Di ba nakakapagpasaya? It fills your heart. Isa sa kanta ko yan pag nagde-devotion ako nung bago akong Kristiyano. Thirst for the living God. Amen? Lord, hayaan mong mauhaw kami uli sa iyo. Baka masyado na tayong used sa church life. Alam na natin yung in and out of church life.
Pero nalimutan natin yung in and out in the presence of God. Churchy na lang tayo pero walang presence. Of course, hindi ka iniiwan ng Diyos, pero ikaw ang umiwan sa Diyos. So, as a deer pants for water, let our soul thirst for God. Ito pa yung mga verses. Natapos na po ako. Basahin natin. 1, 2, 3. Come. All you are thirsty. Come to them. Are you thirsty? Are you thirsty for something? Lord, parang hindi ako satisfied sa buhay ko. Lord, meron naman akong ganito. Lord, of course, meron kang gusto pang mga bagay, pero there is something in your heart na hindi ka masaya. Hindi ka satisfied. Lord, naabot ko naman yung pangarap ko. Naaabot ko na. Pero bakit parang hindi ako masaya? Lord, eto makaka-relate yung mga nakagraduate 1 year or 2 years ago. Lord, nakagraduate na ako ng gusto kong kurso. Pero akala ko, sasaya ako dito. Pero ang lupit pala, ang hirap. Sino yung gano'n? Amen, sabi ni EJ. Happy birthday, EJ, noong Saturday. Di ba? O yung, Lord, maaaring si Tita May, I don't know. Lord, napakasawa ko naman si Pastor. Bakit naman? Baka nagre-reklamo siya. Malay ko ba? Hindi, narinig niya. Isa, maligaya siya sa Diyos. Hindi sa akin. Come, all you are, if you are thirsty, pero this is a reality in life. There are always time na ano tayo, parang baterya, nalolobat, di ba? Sino minsan nalolobat? Ako rin. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, nalolobat ka na ba spiritually? In other words, nang nata-thirsty tayo, di ba? Nadidrain tayo, di ba? Totoo naman eh. Ang maganda, sabi ng Bible, sabi, my heart and my strength, many times they fail. But God is the strength of my heart. We always fail. Our strength fails. Our contentment, satisfactions fails. That's why we need to always come, all you who are thirsty. Lapit kay Jesus. Lapit kay Lord. And the good news is, of course, hindi mo nakikita si Lord. Hindi mo nakikita ang Holy Spirit. But God can use someone. God can use your sister. God can use your brother. God can use your wife. God can use your husband. Pray with one another. Amen? And bless one another. Sabihin mo nga sa katabi mo, I bless you, brother. I bless you, sister. I love you with the love of the Lord. I will pray for you tonight. Pray for her or pray for him tonight. Amen? Or maybe this, na ipag-pray nyo na kanina, tonight, you will pray for him. You will pray for her. Amen? Amen? I prayed for you kagabi. Lord, si sister, si so-and-so, I pray. Tapos sabi ko, Lord, my words are not enough. My understanding yung salitang panalangin na naiintindihan ko, yung spiritual prayer naman, nag-speaking in tongues ako, madaling araw. Sabi ko, Lord, I pray, bless your people. Because our strength fails many times. Kahit sino. Kaya kailangan mo si Lord. Kailangan natin si Lord. Amen? Kaya pagka pupunta tayo sa church, ang una nating hahanapin si Lord. Although masaya dito. Amen? Sino yung nasasayahan pag pumunta rito? Yung nakakapagchika-chikahan pa. Amen? Amen? Tapos meron pang pagkain after. Amen? Ang saya, di ba? Saan ka pupunta?
Ha? Napakaliit ng church natin, pero, di ba? Mabait ang Lord sa atin. Pero palalakihin tayo kasi gagamitin ka ni Lord. Amen? Kaya magpagamit ka na. Sabi mo, magpagamit ka na kay Lord. Ipagsabi mo si Lord, sige, sabihin mo. Ayaw, kasi, sabihin mo na lang, magpapagamit na ako kay Lord. Ayan. Praise God. Psalms 107. Ang gaganda ng verse na to. Basahin natin. 1, 2, 3. Fills the hungry with good things. Not just His presence, but with good things. Basta unahin mo si Lord. He satisfies the thirsty. If you are thirsty in the Lord, He will satisfy you. I tell you, hindi kabibiguin ng Panginoon, unahin mo siya. Totoo ang kanyang salita. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Huwag mong sukatin ang iyong paglakad sa Panginoon sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon. Huwag mong sukatin ang ganoon. Just be faithful in the Lord, be loyal to the Lord, continue working, walking, and serving the Lord. Be loyal to... Huwag mong sukatin ng isang araw lang, ng isang linggo, kapatid. Naglilingkod naman ako sa Lord, isang taon na. No, be faithful your whole life. Kahit sa buong mundo, buong buhay mo, sa palagay mo, hindi mo nakuha yung natamo mo. Of course, sa Hebrews chapter 11 ang sabi, yung ibang mga nanampalataya ay hindi naman nila nakuha yung lahat ng gusto nila. Pero they found it in the Lord nung sila ay kinuha na ni Lord. Amen? Yung fulfillment. Hello? Kaya be faithful kay Lord. Siya ang nagpupuno sa atin. Now, conclusion. So, contentment is learned. Selfish satisfaction is empty, mga kapatid. Do not be satisfied with the things of this world. Kay Lord natin hanapin. True satisfaction comes from God through Jesus Christ. Again, yung Psalms 107, inulit ko lang. Tapos na po tayo. Our contentment is in Christ, is in the Lord. I don't know kung ano yung kalungkutan mo. Look, seek kay Lord. Hanapin mo ang Diyos. Hindi mo mahahanap sa kanino man. Of course, pwede kang tulungan ng iba, pero si Jesus lang. Amen? At pagka may contentment ka, I tell you, masasabi mo doon sa iba yung sinabi ng Isaiah 55, come. Those who are thirsty, come. Come to Jesus. Come to the Lord. You can invite people. Amen? Kasi ikaw ay kontento at ikaw nararanasan mo. Ikaw masaya ka sa Diyos. Kahit ano ang sitwasyon ng iyong buhay. Kahit may problema ka, you are content because you know God will bring solution to your problem. If you have need, you know the Lord will provide for your need. If you are sick, you know the Lord will heal you. If you have problems with your relationship, you know the Lord ay ang Diyos ang mag-aayos ng relasyon na yun. Because God will give you a humble heart, a loving heart. Aayusin ni Lord. Amen? Just be content. Seek the Lord. I tell you kasi ang church na ito ay the house of blessing, pero ayoko magkaroon ng kaisipan na ang hinahanap nating blessing ay material na blessing lang. Ang una nating hinahanap ay si Jesus. Ang una nating hinahanap is the right relationship with God through Christ Jesus. Believing that He died for us. And we want to, everyone knows na si Jesus ang pag-asa ng buhay. Siya ang magpupuno ng puso natin. Siya ang magpupuno ng puso mo. Siya ang magbibigay ng tunay ng ngiti at malalim na kagalakan sa iyong puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon tayo. Tayo po ito bayo. Lord, salamat sa umagang ito. Anuman po, Panginoon, ang mga bagay na nagpapalungkot sa amin, mga bagay na seemingly we are not satisfied. Lord, we give all these things to you. Help us learn to be satisfied, to be content to our present situation, regardless, anuman ito. Allow us and help us to trust in your unfailing love. Allow us to trust in your strength, in your word, Lord, na nagsasabi, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan.
In your time, you make all things beautiful. Lord, maging kami, we are not content sa aming sarili, sa aming paglago, but Lord, we will trust you that you are changing us from glory to glory. Tinatransform mo kami, binabago mo kami. Ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga pangangailangan ninyong pinoprovide. And thank you for the joy of the Lord. Thank you for the deep contentment that is in Christ Jesus alone. And Lord, hayaan mo nga ito'y magliwanag, magnining sa aming magubuhay dito sa The House of Blessing. We give all glory to you, my brothers and sisters who are here. Bless them, use them for your honor, even those who are watching. Lord, lahat ng ito ay para sa iyo. Allow us to really say, we are content in Christ. Allow us to be a deer that pants for the water. Allow us, Lord, to be hungry and thirsty for your righteousness. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, all the people of God say amen. 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 God bless you. Pwede na tayong umupo at magkaloob sa Panginoon habang, sige, yung masayang awit. Anong masayang awit? Jairus, yung kaibigan ni Sam. Gagraduate na sila. Amen. Sige, let's pray. Talagang pinasubo na. Gagraduate na. Sige, let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon, tunay na napakabuti mo sa amin, Lord. You are the God who satisfies us, O Lord. Salamat Panginoon sa mga kaloob na ito ng aming mga kapatiran. Lord, we declare blessing upon blessing sa bawat isa. We claim your word, Lord, na kami pagpapalain mo, siksik, liglig at umaapaw higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. At Lord, we declare blessing upon blessing sa bawat isa. We declare good health, provision sa lahat ng mga pangangailangan, maging sa mga relationships, Lord. We declare blessing as well. Maging kay Sam at kay Jairus, salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na hinihiling namin, Lord, ang strength. Ibigay mo sa kanila knowledge, Lord, sa kanilang pagtatapos. Sa mga remaining requirements, Lord, nila, samahan mo po sila. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, malapit na po ang ating 23rd anniversary. This is on May 24 po, 3:30 p.m. po. Tandaan po natin, ang anniversary po natin ay sa hapon, May 24, 3:30 p.m. And meron po tayong ginawang design for t-shirt, yung sa kids muna. Ito yung para sa kids. Thank you kay Ate Dayan na talagang initiative niya yan yung paggawa ng, ito po ang sa kids, yung gray,
Para po sa Kids Ministry dahil ang graduation din po ng ating DBBS ay sa May 24. And then ito naman po ang t-shirt natin for our 23rd anniversary. Medyo babaguhin lang po natin yung kulay, gagawin nating light blue. Okay po, para iba naman kasi blue na yung dati. So baguhin naman natin yung kulay. Iti-tweak na lang ng konti, pero ito na po yung magiging design. So yung sa children ay 275. Ano, Yalex or Softex yun. Yung sa atin, meron na bang costing? 300 daw po yung sa atin. So, mag-start na rin po tayong kumuha ng orders kasi it will take time para po magawa yan. So, sa May 24 po natin yan isusuot. Ayun po. So, any further announcements? So, I think wala naman na. So, nakita niyo po ba yung ating parking? Sino na yung mga nakapag-park dun sa sementadong lugar? Ha? Thank you. Salamat sa Lord sa buhay nyo na mga nagkaloob para po dun sa parking. So, yung 2/3 po ng ating parking ay sementado na. Praise the Lord. So, unti-unti po, nag-i-improve po. Salamat po sa buhay nyo. And matatapos po yan next week. Yung buong parking po natin ay mapaplat at ma-floringan po. And then this coming week din po, patuloy natin ipag-pray. Aayusin din po yung ating electricity naman. Para hindi na po nagtitrip yung ating Meralco. So salamat sa Lord. Salamat sa buhay niyo na ginamit ni Lord. Nagtulong-tulong tayo para ito ay matapos. At patuloy nating ipag-pray lahat pa ng mga pangangailangan dito sa church. Ha? Pwede na daw mag-aircon ng tech. Next week, hopefully maayos. Amen. Pati ang children, lahat. Ang naayos po, magdadala na po kayo ng jacket. Amen. So, yun lamang po. So, let's all stand and close in prayer. Pwede ko bang hilingin si Pastora Melody mag-closing prayer? Para kilala niyo siya. Siya po ay laking Tob. Hindi kami nagkaabot sa Tob, pero laking Tob. Sabi nga ni Sam, naging teacher ka pa daw niya sa DBBS. Ayan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na napakabuti, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na katapatan mo sa buhay namin, sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa mo, sa lahat ng pinapakita mong mga dakilang bagay na hindi namin lubos maisip, lalo na Panginoon yung pagkilos na ginagawa mo sa tahanan mong ito, sa The House of Blessings. Lord, salamat sa mga buhay na ginagamit mo. Salamat sa mga buhay na patuloy na pinatatatag mo ang kanilang pananampalataya. Lord, salamat sa mga buhay na mga taong patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Lord, hayaan mo na tulad ng isinare sa amin ni Pastor ngayon, hayaan mo na ang bawat isa ay magkaroon ng patuloy na kagutuman at kauhawan sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng puso na hindi papayag na hindi ka hahanapin araw-araw, Panginoon. Lord, salamat po. Lord, hayaan mo na ang buhay ng bawat isa ay tunay na mag-reflect ng kabutihan mo at kung sino ka ba talaga, Panginoon. Lord, samahan mo ang bawat isa. Lord, I speak blessings sa The House of Blessings. Lord, salamat because truly you are the great provider of this church. This is not the church of Pastor Edmund. This is your church. And Lord God, use this church mightily, oh God, for the expansion of your kingdom. And Lord, let this church destruct and destroy the kingdom of the enemy. Use this church mightily, Panginoon. Lord, patuloy ka nga, Panginoon, mag-raise ng leaders na talagang tatayo at hindi papayag na hindi sila maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, gabayan mo, protektahan mo, Lord God, ang bawat isa. Lord, kung ano man ang pangangailangan na meron ang bawat isa, Lord, katagpuin mo kami, oh God. Lord, tulad nga na sabi mo sa iyong salita, you have commanded your angels to guide us in all our ways so that we will not strike our foot against a stone. Lord, salamat dahil ikaw ang magiging proteksyon ng bawat isa. Lord, samahan mo kami
and we offer everything to you. Ikaw nga ang maitaas sa lahat ng gagawin namin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, magkita-kita po tayo next Sunday.